Magbibigay uli ako ng tip ngayon kasi no bearing races po. Unang araw ng Desyembre. Pagka no bearing races kasi maganda yung line up, tapos halos lahat laban kasi kahit manalo sila, ang pagkakaalam ko pag no bearing hindi hindi mapupuntusan kung aakyat o ng grupo. Yung sa pagbaba hindi ko lang sure. Kaya pagka no bearing, yung may mga best time na kahit matagal na ginawa, aasahan po ninyo na malamang uhugutin nila yan. Kaya dapat titignan nyo rin yung best time pagka ganyang no bearing, lalo na yung mga galing sa mataas na grupo. Kasi kapag ka no bearing, syempre gusto rin nila makadihado dahil hindi rin makikita ng karamihan yan. Pangalawa, kaya nila yung karera. Kasi kung regular race yan, tapos alam natin na lamang siya, syempre baka hindi pa ilaban yun dahil nga galing sa bakasyon. Pero ngayon, tingin ko meron mga maganda yung best time nila. Tapos posibleng makadehado pa. Tapos yung best time pala natin is within 2 months lang. Kaya siguro pag ikukumpara nyo siya dun sa ibang programa, yung best time natin may limitasyon kasi yun lang yung kaya niya talaga na sigurado tayo na magagawa niya muli. So simula na po tayo sa race 1. Dito 2-year-old maiden race. So nasa harapan si Victorious Angel. Pero dito makikita ninyo pinakamataas yung ire ni Blame the Ghost. So kahit sakto halos 2 months na ginawa niya yon, pareho naman, although hindi tayo sure kasi maiden pa yan na nasa harapan yan, baka makatapos ng karera. Kaya dyan yan ang first pick ko, yung 3. Ngayon, kung hindi naman malulutsa o wala pa sa kondisyon yung 3, 1 po ang kalaban niya dyan, yung Victorious Angel. 4 lang yung tatakbo, kaya 2 lang yung kukunin ko dyan, 3 at saka 1. Race number 2. Dito, excuse me. Palagay ko, makikita ninyo si Pero Bell 71.5 at nagtatakbo kamakailan. Pero base dito sa pag-inarrange natin ng running style, malulutsa po yan ni Senyorita. So, most probably, pero malalaman natin mamaya yan kung totoo yan. Kaya medyo mahihirapan ito bukod sa yung class rating niya mas mababa dun kay Senyorita. Kaya kahit na matagal na yung best time ni Senyorita na 72.1, palagay ko mapapahirapan pa rin niya si Pero Bell. Kaya ang first pick ko dito, according to pace, so kaya ang pag-aaral ko ng karera palagi base sa pace ng karera. So dahil nga sa magkakaroon ng bakbakan sa harapan, ang pang-primera ko na dyan yung 4. Panigunda ko na lang yung Pero Bell. Kasi syempre may buti pa rin yan kahit mababa yung grupo. So 2 lang ang pipiliin ko dyan. Pupunta na tayo sa race 3. So dito kitang-kita naman natin si Mabalor yung best time. Although lumampas ng 2 months. Kaya kukunin ko dyan yung may magandang average time. So bukod doon sa best time, meron tayong average time. Pagka dilaw, yun ang pinamaganda, si I Love Mati yun.
Kaya yan ang pamprimera ko. Kasi pagka yung average niya maganda, ibig sabihin consistent yan. And then panigunda ko na lang yung numero 6 na si Mabalor. Kasi sabi ko nga sa inyo, mas gusto ko yung mga dibandera. Race number 4. Dito, arrange natin ulit. Makikita ninyo mataas yung IRE or maximum speed ni Moon Island. Si Bahandi rin, yung score niya pangalawa dun sa best time, sa best score ni Solomon Eni. Kaya parehong merong buti yung 1N1A. So kukunin ko yan 1N1A as second pick. Pang primera ko dyan yung Solomon Eni. Bakit? Kasi mataas yung IRE niya. Mataas pa yung grupo nung ginawa niya yung best time, maganda yung average time. Kaya yan ang pamprimera ko, Solomon Eni. So dalawa lang pipiliin ko dyan. Race number 5. Dito mahirap na karera po ito. Kaya base sa pace na naman ang gagawin natin dito na pag-aaral. Kasi nga para sa akin mahirap ito. Mauuna dyan yung Glenda's Magic. Pero tingin ko walang chance yan. Pwede makachamba yung ace up. Pero base sa pace, pabor kay Bonnie Avenue. Pabor kay Bonnie Avenue yan. Yung pace ng karera. So yan ang pang primera ko. Tingin ko lang base sa experience ko sa pagbasa ng pace ng karera, pabor kay Bonnie Avenue yung pace. Although hindi siya yung best time at best average time, pero nandun siya sa class rating. Isa siya sa mga matataas ang nilalabanan. So pandihado ko yan sa buong maghapon si Bonnie Avenue. Pangalawa ko dyan si Caloocan Sap numero 6. Bakit? Kasi si Caloocan Sap, siya yung actually isa sa may best time. Ang best time si Private Dining. Si Caloocan Sap pangalawa sa kanya. Pwede rin ninyo kunin si Private Dining. Kaya lang kasi mas mataas yung speed para sa akin mas mataas yung speed ni Caloocan Sap nung ginawa niya yung best time, although mas mataas yung IRE ni Private Dining. Kaya bahala na po kayo. Pwede ninyong i-substitute yung 4 sa 6 kasi halos pareho ang galing nila para sa akin halos pareho ang galing yan, si Private Dining at Caloocan Sap. Ngayon dahil nga sa nasa hulihan yung 3, kukunin ko yan pangatlo na lang. Okay, so pwede nyong i-substitute si Private Dining kahit sa anong tatlo na yan, pero tingin ko meron yan Private Dining, siguro deado pa yan mamaya. Race number 6. Mahirap din po itong karera na to. Hindi nakakalamang dito si Yabadabadur. Base sa pacing, makikita naman ninyo pinakamataas ang max speed o IRE, at nung ginawa niya yung best time mataas din. Siya din ang best time, kaya pang primera ko yan si Celebrity. Ang second pick ko yung kung hindi papahirapan ni Miss Saturday si Lucky Julian. Sana hindi nga pahirapan, pero palagay ko malulutsa yan Kaya second pick ko lang yan, si Lucky Julian. Chamba na lang siguro yan kung hindi buligligin ng 9. Kasi siya rin yung pinakamagandang score yung scoring natin. And then yung 8, pangatlo ka na lang yan. Ilalagay ko rin kasi
base sa pacing din, kung hindi mag-perform yung 4, malulutsa naman yun, siya lang naman ang darating. Race number 7. So, malapit na tayo. Ito, mahirap din to. Pero dalawa lang ang kukunin dahil base rin sa pacing. Tatalunin ni Tatler Story sa hagaran yan si Jumbo. Aabutan yan. Kahit mauna yan, aabutan. Kaya pamprimera ko na yan si Tatler Story kasi best time din yan dyan. Ayan o. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, makikita nyo yung talagang best time. Kasi yan yung nakikita nyo dyan for the past 6 runs, yan yung kaya nilang ilaban. So, pamprimera ko yan, Tatler Story. And then, second pick ko, yung mababa na sa laban na Nicole's Favorite. Ay, numero 5 pala yun. So, yan. Makikita nyo yung sa IRE niya, pag gumawa siya ng 16.9, kahit mababa yung IRE, maganda yung output na speed. So, yung max speed, ibig sabihin, yan yung pinakamataas na IRE, tapos ito yung output ng time. Since na stalker lang naman siya, hindi niya kailangan na mataas na IRE. Hindi niya kailangan maging green yon. Kung banderista ka, oo. Pero kung stalker o kaya closer, okay lang yon. Basta maganda yung output time mo. Kaya second pick ko yan si Nicole's Favorite. Ito, ang daming entries. Kaya mahirap ito. Ito yung paratingan na eh. So makikita naman ninyo ang taas ng IRE ng karera na ito. Yung mga mauna, ang tataas ng maximum speed. Ayan o, maghahabulan dyan yung 13, tsaka Manny por Gabriel. Pero tingin ko talo sa IRE yung yung 7, kaya pipiliin ko dyan yung 13. Kukunin ko yan, kaya lang pangatlo ko lang yan. Kasi nga, mataas yung pacing eh. Meron siyang kasabay eh. Hindi siya lone early eh. Kaya ang first pick ko dyan, yung ayan o, naninilaw lahat. Yung 1. Yan ang first pick dyan. Kahit na matagal na ginawa yan. 221 days ago. Pero sabi ko nga, since no bearing, magpe-perform yan. Ang pangalawa ko dyan, yung maganda yung pinakita nung nakaraan, huling takbo niya, at base rin sa pacing, dahil nga mabilis ang karera, at makikita ninyo yung gugma na sa hulihan, no? Kaya mahirapan din yan kahit maganda yung record niya. Kukunin ko yun nasa gitna, midfield, si Jeng versus Prada, numero 10. So sana medyo accurate yung mga pili natin ngayon para makatama naman kayo. So good luck.